Dear Amihan Stories presents Quintuplets After Annulment, written by Jasmine Jill. Buisit naman talaga oh! Nagulat si Faye nang marinig ang halos pasigaw na boses ng asawa niyang si Dominic. Kadarating lang nito galing sa pakikipag-meeting sa pamilya nito na siyang nagtatag ng matagumpay at may impluwensyang Imperial Corporation. Ang asawa niya ang kasalukuyang CEO nun. Pero may malaking porsyento pa rin na hawak ang mga kapatid nito. At ang ama pa rin nito ang nananatiling chairman ng korporasyon. Bakit, honey? Anong nangyari sa meeting niyo? Nagkaproblema ba? Nag-aalalang tanong niya kay Dominic matapos lumapit dito at kinuha ang mga gamit nito na inilapag ng padabog sa sofa. Pagkatapos ay tinulungan niya rin itong hubarin ang suot na suit. Umee pa lang dalawa kong kapatid kay Daddy. Para gusto pa yatang agawin sa akin ang pagiging tagapagmana ko sa Imperial Corporation. Naiinis pa rin sabi nito. Eh di ba, sa'yo rin naman mapupunta ang Imperial Corporation at lahat ng negosyong nakakabit doon kasi ikaw ang panganay na anak. At saka di ba, sinabi mo na nakatakda ng i-turn over sa'yo ang pagiging chairman ng korporasyon? Paalala niya rito. Pero parang hindi naman nakatulong. Bagkus ay mas lalo pang nangunot ang noon nito at nainis. Yan nga rin ang akala ko. Pero hindi pala ako dapat na makampante. Wika nito at pagkatapos ay naupo sa sofa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nito mga nakaraang araw, napansin ko na mas natutuwa si Daddy kay Dondon. Napansin ko rin na mas pinapaboran ni Daddy ang mga proposal niya. Samantalang ako, lagi na lang nire-reject. Baka nag-overthink ka lang, Han. Baka akala mo lang. Hindi pa man siya tapos magsalita, ay sumagot na agad ang kaniyang asawa. Ikinagulat pa niya yon dahil pasigaw ang boses nito. Alam mo ba kung bakit natutuwa si Daddy kay Dondon? Oo, minahan ka, honey. Hindi naman ako. Sinusubukan niyang kalmahin ang asawa, pero hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. Agad na naman itong sumagot sa kanya sa matigas at pasigaw pa rin na boses. Kung hindi mo lang alam ang dahilan, mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Ano ba kasi ang dahilan? Tumaas na rin ang bahagya ang boses niya. Bagamat ayaw niyang makipagtalo sa asawa, ay kailangan pa rin nila yung mapag-usapan dahil baka matulog na naman sila na magkatalikod sa isa't isa. Nung isang araw pa kita napapansin, lagi nalang mainit ang ulo mo sa tuwing uwi ka rito. Nanganak na ang asawa ni Dondon at lalaki ang anak nila. Matagal nang humihingi sa amin ng apong lalaki si Daddy. Paulit-ulit niyang sinasabi ng apo niyang lalaki ang magpapatuloy ng legacy ng pamilya Imperial. Na-disappoint na siya kay Devin noon dahil babae ang naging panganay. Tapos tayo, na 3 taon ng kasal, hindi pa rin siya mabigyan ng apo. Sagot ni Dominic na puno ng hinanakit ang boses. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Tama ang asawa niya. 3 taon na nga mula na magpakasal sila at magsama. Pero hindi pa rin niya ito mabigyan ng anak. Batid niya na isa yon sa mga dahilan kung bakit laging mainit ang ulo nito kapag umuwi sa bahay nila. Masyado itong nape-pressure sa kagustuhan ng ama nito na magkaroon ng apong lalaki. Kaya pati siya ay nadadamay. Madalas pa nga na naibubunto nito sa kanya ang inis na nararamdaman. Si Dondon at ang asawa niya ang una nakapagbigay ng apong lalaki. Kaya sila na paborito ngayon ni Daddy. Patuloy ni Dominic sa pagsasalita habang madilim pa rin ang ekspresyon. Nangangamba nga ako na baka magbago na rin ang isip ni Daddy tungkol sa pag-turn over ng Imperial Corporation sa akin. Hindi pa rin siya sumasagot. Ang totoo ay masama ang loob niya dahil lumalabas na parang mas importante pa sa asawa niya ang yaman na mamanahin nito kaysa sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Masakit sa loob na isiping kaya lang gusto magkaanak ni Dominic ay dahil gusto ng ama nito. Bakit ba kasi hindi mo ako mabigyan ng anak? May problema ba sa'yo? Baog ka ba? Matigas pa rin ang boses na tanong nito sa kanya, kasabay na maring paghawak nito sa magkabila niyang balikat. Nasasaktan ako, Dominic. Bitawan mo ako. Daing niya at agad naman siyang binitiwan ng asawa. I'm sorry. Mainit lang ang ulo ko kaya... Palagi naman eh. Sa tuwing uuwi ka rito na mainit ang ulo dahil sa problema mo sa pamilya mo. Ako ang lagi mong pinagbubuntunan. Wika niya na may hinanakit sa boses.
Asawa mo ako, Dominic. Ituring mo naman ako na gano'n. At pakiusap hanggat maaari. Itigil mo na ang paghabol sa kayamanan ng pamilya mo. Kung talagang gusto ka nilang bigyan, gagawin nila yun. Nang hindi na humihingi pa ng kung ano-ano. Habang nagsasalita siya ay sumasabay na rin ang mga luha sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. I'm sorry, Faye. Pangako. Hindi na niya ito pinatapos pa sa pagsasalita at tumalikod na agad siya rito. Dumiretso na siya sa kwarto at ikinulong ang sarili sa kumot. Sa kanya itinuloy ang pagiyak. Hindi na niya ito kinibo ng gabing yun at natulog sila na magkatalikod sa isa't isa. Nagising siya kinaumagahan na nakahanda ng pagkain sa mesa. Ipinagluto na siya nito at alam niya na ginawa nito yun bilang peace offering sa kanya. Come here, honey, at saluhan mo na akong kumain. Maaga akong papasok ngayon at may importante raw na i-discuss si Daddy sa akin. Alok ni Dominic sa kanya, pero inirapan lang niya ito. Hindi pa rin niya ito iniimik pero humarap na siya rito sa hapagkainan pagkatapos niyang maghilamos. Tanging tunog lang ng kutsara na tumatama sa plato ang maririnig habang kumakain sila. Pagkatapos kumain ay tumayo na rin si Dominic at nagsalita. Dediretso na ako sa opisina. Ikaw na lang ang bahalang. Pupunta ako sa klinik mamaya. Magpapacheck ako. Agad niyang wika kahit hindi pa tapos si Dominic sa sinasabi nito. Hindi mo na kailangan gawin yan, honey. Sagot nito matapos lumapit sa kanya at hinawakan ang isa niyang kamay. Tama ka, asawa kita. Kaya dapat tratuhin kita ng ganun. Hindi rin dapat magmadali tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ibibigay yun sa atin ng Diyos sa tamang panahon. Hindi natin kailangan ma-pressure dahil lamang sa kagustuhan ng mga magulang ko. I insist pa rin, Han. Para mabigyan na rin ng kasagutan ng tanong natin kung bakit hindi pa ako nabubuntis. Samantalang regular naman natin ginagawa ang dapat nating gawin. Halos gabi-gabi pang tumatagal ng ilang oras. Sagot niya rito sa seryoso ring boses. Baka may nakaliligtaan tayong posisyon, kaya hindi pa nabubuo ang anak natin. Pagbibiro nito na biglang nagpangiti sa kanya. Yan, gumiti ka na. Komento nito na malapad din ang ngiti sa mukha. Makakalis na ako ng panatag dahil nasilayan ko na ang napakaganda mong ngiti. Bola. Aniya at pagkatapos ay inirapan nito. Paalis na ito nang muli siyang magpaalam na aalis para magpa-check. Hindi pa kasi niya naririnig ang sagot nito. Kung payag ba ito, hindi. O sige, kaya lang, baka hindi kita masamahan. Sagot nito sa kanya. Okay lang, honey. Kaya ko namang mag-isa. Agad niyang sagot dito. Ikaw ang bahala. Anito at tuluyan nang umalis sakay ng kotse nito. Nag-ayos na rin siya ng kanyang sarili at pagkatapos ay nagtungo na sa klinik para magpa-check kung magkakaanak ba siya o hindi. Wala naman daw problema, sabi ng doktor na nag-examine sa kanya. Baka dala lang daw ng sobrang stress, kaya hindi sila makabuo ni Dominic. Ang payo ko sa inyo, maglaan kayo ng oras para lang talaga sa inyo mag-asawa. Hindi kayo hahawak ng mga cellphone nyo at isang tabi muna ang trabaho. Patuloy pa ng doktora. Sige po, doktora. Gagawin po namin ang payo nyo. Nakangiting sagot niya. Hindi na siya nagtagal pa sa klinik at umuwi na agad sa kanilang bahay. Nag-search siya ng mga lugar na pwede nilang puntahan ni Dominic para magbakasyon ng 2 hanggang 3 araw o kahit 1 linggo pa kung papayag ang kanyang asawa. Nag-search din siya ng mga pwede nilang gawin para makabuo ng baby. Hanggang sa dalhin siya ng Google sa isang site na nagtuturo ng mga kakaibang posisyon na pampagana di umano at maaaring humantong sa pagkakabuo ng isang bata. Totoo kaya mga to? Wika niya habang napapanguso. Masubukan nga mamaya. Gabi na makauwi si Dominic. Salubong na naman ang mga kilay nito at mukhang hindi maganda ang mood. Gayunpaman ay sinalubong pa rin niya ito ng nakangiti at puno ng excitement ang ekspresyon. Ano gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Nakangiting tanong niya sa asawa. Gusto ko na magpahingahan. Pagod ako. Walang ganang sagot nito at pagkatapos ay tinalikuran na siya at nagsimula ng maglakad patungo sa kwarto nila. Agad naman niya itong sinundan at hindi pumayag na masira ang maganda niyang mood. May problema ba? Tanong niya rito matapos niyang humarang sa dinaraanan nito.
Naghain ng proposal si Daddy. Napalitan na ako bilang CEO ng Imperial Corporation. Hindi siya nagbigay ng malino na dahilan. Pero alam kong dahil yun sa hindi ko pagkakaroon ng anak na lalaki na magpapatuloy sa legacy ng pamilya imperial. Sagot nito sa kanya sa malungkot na boses. Sigurado ako na yun ang rason dahil si Dondon ang gusto niyang ipalit sa akin bilang CEO. Ang mabuti pa, wag mo na munang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Masyado mo lang ini-stress ang sarili mo. Sagot niya rito sa mahinahong boses. Papanong hindi ko iisipin ang tungkol doon? May banta na nga na mawala sa akin ng kumpanya. Bahagya na namang tumaas ang boses nito. Gaano ba kahalaga sa iyong Imperial Corporation? Seryoso at matigas ang boses na tanong niya sa asawa. Sobrang halaga, Faye. Na kahit pa makipagpatayan sa kanila gagawin ko. Hindi lang nila makuha ang kumpanya sa akin. Matigas din ang boses na sagot nito. Sinubukan pa rin niyang gawin ang plano na nabuo sa isip niya bago sila matulog. Pero dahil sa walang gana si Dominic, ay hindi rin naging maayos. Kinaumagahan. Paglabas niya ng kwarto, narinig niya na parang nakikipagtalo si Dominic sa kung sino mang nasa sala. Sumilip siya sa mga ito at nakita niya na ang ama nito ang kaharap. Dala ko na ang annulment papers para sa inyo ng asawa mo. Narinig niyang sabi ng matanda sa seryoso at matigas na boses. Papirmahan mo yan sa kanya at hiwalayan na siya sa lalong madaling panahon kung ayaw mong mawala ng tuluyan sa iyong Imperial Corporation. Mahal ko si Faye, Dad. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Mariing sagot ni Dominic sa ama. Mahal? Hindi ka nga niya mabigyan ng anak. Sino magpapatuloy ng legacy ng... Hindi na natuloy ng matanda ang sinasabi nito nang sumagot na agad si Dominic. Legacy? Puro ka na lang legacy, Dad. Ano kung wala pa kaming anak sa ngayon? Pasasaan ba't magkakaroon din kami? Nasaan, Dominic? Kung talaga magbibigyan ka ng anak ng babaeng yan, di sana noon pa. 3 taon na kayo nagsasama, pero wala pa rin. Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Kapag nasa hukay na ako? Halos pasigaw na rin ang boses ng biyanan niya. Hindi na nakasagot si Dominic na para bang biglang natauhan sa sinabi ng ama nito. Pirmahan niyo na ang annulment papers na yan at pagkatapos, pakasalan mo ang dalagang anak ni Mr. Anson. Sa ganyang paraan mo lang masisiguro na hindi sa'yo mawawala ang Imperial Corporation. Patuloy ng ama ni Dominic sa seryoso at matigas pa rin na boses. Pagkatapos ay inilapag na nito ang papel sa fiberglass na mesa. Hindi niya napansin na may ilang luha na palang pumatak mula sa kanyang mga mata. Masakit na makarinig ng mga ganong salita mula sa magulang ni Dominic. Pero mas masakit na makita na parang nagdadalawang isip pa ang kanyang asawa. Sa tingin niya nga, ay parang mas pipiliin pa nito ang kumpanya kaysa sa kanya na asawa nito. Ibalik mo na sa akin ang mga papeles na yan na may mga pirma na sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang hintayin pa na may pasa ko sa buong board ang proposal na palitan ka bilang CEO ng Imperial Corporation. Narinig pa niyang sabi ng biyanan bago ito tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Si Dominic ay nanatili lang na nakatitig sa mga papeles na inilapag ng ama nito sa mesa. Para bang pinag-iisipan nitong mabuti ang desisyon na gagawin. Malamang pipiliin niya ang kumpanya kaysa sa akin. Sa tindi ng kagustuhan niya na makuha yun, pati ang kayamanan ng pamilya niya. Aniya sa sarili. Pagkuway nakita niya na dinampot nito ang mga papeles at pagkatapos ay nagsimula na maglakad. Agad siyang nakita nito kaya agad itong lumapit. Pagkatapos ay inabot nito ang mga papeles sa kanya. Anong gusto mong gawin ko rito? Tanong niya matapos kunin ang mga papeles. Annulment papers yan. Pinapipirmahan sa atin ni Daddy. Agad na sagot nito. Alam ko. Ang tinatanong ko kung anong gusto mong gawin ko dyan. Pirmahan mo. Direktang sagot nito sa kanya. Naisip na niya ang posibilidad na yon, na mas pipiliin ang asawa niya na makipaghiwalay sa kanya para lang hindi mawala sa mga kamay nito ang kumpanya. Pero ngayong ipinamukha na mismo nito sa kanya ang desisyon nito, ay masyado palang masakit. Ito ba talaga ang gusto mo? Mas pipiliin mo ang kayamanan at pamilya mo kaysa sa akin asawa mo? Puno ng hinanakit na tanong niya. Basta, pirmahan mo na lang yan. Saka na natin pag-usapan na magiging setup natin. Sagot nito, pero hindi ito makatingin ng diretsya sa kanya.
Hindi niya alam kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman nito. Kung napipilitan lang ba ito na gawin ang bagay na yun, o gusto na talaga nito makipaghiwalay sa kanya. I'm sorry, Faye, pero kailangang... Hindi na niya hinintay pa na matapos ito sa pagsasalita at kinuha na niya ang ballpen at pumirma sa mga papel na kailangan niyang pirmahan. Kailangan ko na rin bang umalis dito sa bahay mo? Matigas ang boses na tanong niya rito. No, Faye. Hindi mo kailangan umalis. Agad nitong sagot. Ano pa bang gagawin ko rito? Magpapaanal tayo, pero gusto mo magsama pa rin tayo? Isang malaking kalokohan yung naiisip mo, Dominic. Halos pasigaw ang boses sa sabi niya. Hindi mo ako naiintindihan, Faye. Hindi naman tayo totally maghihiwalay. Gagawin lang natin to para hindi mawala sa akin ang kumpanya. Ipapakita lang natin kay Dad na... Sinusubukan pang magpaliwanag ni Dominic, pero hindi na niya pinakinggan. Hindi rin naman niya maiintindihan kung ano talaga ang gusto nitong mangyari. Masyadong magulo ang gusto nitong setup. Huwag nang maraming pasikot-sikot, Dominic. Kung maghihiwalay tayo, edi maghiwalay tayo. Huwag ka masyadong greedy. Isa lang ang dapat mong piliin. Ako o ang kumpanya mo. Hindi na ito sumagot, na para bang ang ibig sabihin, hindi siya pinipili nito. Kaya naman tumalikod na siya at nagtungo sa kwarto. Agad siyang nag-impake ng mga gamit at nagdesisyon na umalis na nga sa bahay nila mag-asawa. Hindi na nag-attempt pa si Dominic na pigilan siya, kaya nasiguro niya na hindi nga siya ang pinipili nito. Hindi siya ang priority nito. And all those times na magkasama sila, wala itong ibang iniisip kundi ang kumpanya at ang yaman na mamanahin nito sa mga magulang. 2 buwan ang nakalipas nang mapansin ni Faye na parang may kakaiba siyang nararamdaman. Kaya agad siyang nagpa-check up at natuklasan niya na buntis na pala siya. Gusto sana niyang sabihin ang magandang balita na yon kay Dominic. Pero naputol na ang komunikasyon nilang dalawa. Ongoing na rin ang proseso sa annulment nila at dahil hindi na siya itinuturing na kabilang sa pamilya Imperial, ay hindi na rin siya makalapit pa kahit sa anino nito. Narinig mo na ba ang balita, Faye? May magaganap daw ng malaking event sa pamilya ng dati mong asawang si Dominic Imperial. Humahangos na lumapit sa kanya ang kapatid na si Vanji. Habang hinahaplos-haplos niya ang tiyan at dinadama ang karugtong ng kanyang buhay na nasa loob nun. Hindi pa, Ate Vanji. Agad niyang sagot. Alam mo ba kung anong event ang magaganap? Engagement sa pagitan ni na Dominic Imperial at Janeline Anson. Mukhang magsasanib ang dalawang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya. Nagdulot ng hindi may paliwanag na sakit sa kalooban ang narinig niyang yun mula sa kanyang kapatid. Hindi pa tapos ang annulment case namin. May engage na siya. Alam kasi na hindi ka naghahabol. Sagot ng ate niya. Isa pa, kayang-kaya nilang pabilisin ang proseso dahil mayaman sila. Ngayong matutuloy na ang engagement niya sa dalagang anak ng Anson, mukhang mawawala na ng tuluyan ng pinanghahawakan kong katiting na pag-asa na magiging okay pa kami. Maluha-luha at garalgal ang boses na wika niya habang hinahaplos-haplos ang kanyang tiyan. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanya, Faye. Nandito man kami ni Mama. Hindi ka namin pababayaan. Tutulungan ka namin itaguyod ang anak mo. Sagot ng kanyang kapatid na nakihaplos na rin sa kanyang tiyan. Kahit wala ang Dominic na yan, makakaya natin, Faye. Hindi kanya deserve. Hindi niya kayo deserve ng baby mo. Maraming salamat sa iyo, Ate Vanji. Aniya, kasabay ng pilit na pagngiti. Natuloy ang engagement sa pagitan ni Dominic at Janeline at naging headline pa yon. Pagkatapos nun, ay tuluyan ng naputol ang ugnayan niya kay Dominic at sa buong pamilya ng Imperial. Na-approve na rin ang annulment makalipas pa ang ilang buwan, kaya hindi na siya umasa pa na magkakabalikan sila ng dating asawa. Hanggang sa magsilang siya ng 5 magaganda at malulusog na batang babae. Muntik kang pang malagay sa peligro ang buhay niya, kaya kinakailangan biyakin ng tiyan niya para ligtas na mailabas sa mga bata. Sa huli ay naging maayos din ang lahat at sobrang saya ng pamilya niya dahil sa pagdating ng 5 super cute na prinsesa sa buhay nila. Lumipas ang 6 na taon. Malalaki na ang quintuplets na anak ni Faye, na sina Eliza, Angelica, Jamaica, Jessica at Joanna. Kasalukuyang nag-aaral ang mga ito bilang kindergarten at sobra siyang natutuwa sa kabibuhan ng mga ito.
Tuluyan na rin siyang nawala ng balita kay Dominic, lalo na nang lumipat sila sa probinsya. Mag-asikaso ka na po, Mami, at baka mali tayo. Untag sa kanya nang madaldal na si Eliza, matapos itong lumapit sa kanya. Oo nga, Mami, baka maiwan tayo ng bus kapag hindi mo pa binilisan dyan. Sang-ayon naman ng bunso sa quintuplets na si Joanna. Kasama ang quintuplets niyang anak sa educational tour na gaganapin ngayong araw. Kaya nag-absent muna siya sa trabaho bilang marketing specialist ng isang shoe brand na hindi naman masyadong kilala. Mabuti na lang at mabait ang amo niya. Agad siyang pinayagan ng sabihin niya na kailangan niyang samahan ang quintuplets. Naayos ko ng lahat ng gamit na kakailanganin mo, Faye. Pati na ang sa quintuplets, nandyan na lahat sa bag. Sabi ng mama niya, matapos lumapit sa kanya at inilapag ang traveling bag sa harap niya. Hindi ka po ba sasama sa amin, Lola? Tanong naman ni Angelica, matapos lumapit sa lola nito. Sa quintuplets, si Angelica ang pinakamalapit sa mama niya. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo, Apo. Walang magbabantay dito sa tindahan natin. Sagot ng kanyang ina habang kinukurot ng mahina ang pisngi ni Angelica. Si Tita Vanjie po, hindi rin po ba sasama? Si Jessica naman ang nagtanong, na siyang pinakamalapit naman sa kapatid niyang si Vanjie. Gusto ko sanang sumama kaso wag na raw sabi ng mami niyo. Agad na sagot ni Vanjie na naroon din pala at tahimik lang na nakikinig. Wag na nating isama si Tita Vanjie, kids. Baka maubos ang budget natin kapag isinama pa natin siya. Pabirong wika niya. Bilis na, Mami, at baka naghihintay na ang bus na sasakyan natin. May pagmamadali sa boses na sabi ni Jamaica. Salubong na rin ang kilay nito at masamang tingin sa kanya. Ito naman ang pinakamaldita sa lima. Ayaw niyang nakikipag-away rito dahil hindi talaga ito nagpapatalo, lalo na kung tama ito. Oo na nga, heto na. Sagot niya habang nag-aayos ng sarili. Ikaw talaga, Jamaica. Gusto mo laging on time. Ayaw mo man lang mali tayo ng kahit konti. Time is gold nga kasi, Mommy. Agad na sagot ni Jamaica sa matari pa rin na boses. Hindi nagtagal at nagtungo na nga sila sa eskwelahan kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng sasama sa tour. Naroon ng bus na sasakyan nila pagdating nila roon. Matapos makumpleto ay umalis na rin ang bus at dumiretso sa unang destinasyon na isang malaking farm na may iba't ibang produktong ino-offer. Look! That's a small ostrich there, oh! Malapad ang ngiti na sabi ni Eliza habang itinuturo ang hayop na tinutukoy nito. It's not an ostrich, Eliza. It's just a turkey. Agad na sabad ni Jamaica sa mataray na boses. Pwede na po ba kami maglakad-lakad, Mommy? Magalang na tanong sa kanya ng shy type sa quintuplets na si Angelica. O sige mga anak, pero huwag kayo masyadong lumayo ha. Sagot niya matapos hawakan ng marahan sa ulo si Angelica. Nang pumayag siya ay nagsimula na agad na maglakad-lakad sina Eliza, Jamaica at Joanna. Halika na, Jessica! Alok ni Angelica sa kapatid nang mapansin na parang ayaw nitong kumilos at gusto lang na manatili sa tabi niya. May problema ba, baby? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya kay Jessica matapos niyang yumuko para maabot ito. Wala naman po, Mommy. Sagot ni Jessica sa magalang na boses. Parang tinatamad lang po kasi ako maglakad-lakad. Sigurado ka, baby ha? Wala ka talaga nararamdamang hindi maganda. Paniniguro niya. Tumangot-tango naman ito. Halika na, Jessica. Makakalayo na si Eliza. Niyaya ulit ni Angelica ang matamlay na kapatid at sa huli ay sumama na rin ito. Mag-iingat kayo ha? Paalala niya sa mga ito. Opo, Mommy. Agad namang sagot ni Angelica. Angelica, baby, wag mong pababayaan si Jessica ha? Pahabol pa niya. Opo, Mommy. Muling sagot ni Angelica. Nakikita niya na safe naman sa loob ng farm na yon. Kaya hinayaan niya lang muna na maglakad-lakad ang quintuplets, kasama ng ibang mga bata. Natatanaw rin naman niya ang mga ito, kaya panatag naman siya. Kailangan niya kasing i-organize muna ang mga gamit na maaaring kailanganin ng mga bata, kagaya ng mga towels, extra t-shirts, at mga inuming tubig. Dapat pala isinama ko na lang si Ate Vanjie. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Sige po, madam.
Enjoy po kayo sa paglilibot dito sa farm. Safe na safe po kayo rito. Lalo na mga bata kaya wala kayong dapat ipag-alala. Isang boses lalaki na parang pamilyar sa kanya ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Malamang ito ang may-ari ng farm at ang kausap nito ay ang head teacher na kasama sa tour ng mga bata. Lumingon siya at sakto namang naglalakad na ang lalaki patungo sa direksyon kung saan siya naroroon. Nang magsalubong ang mga mata nila, ay parang tumigil ang mundo niya. Nagmistula siyang estatwa mula sa kanyang kinatatayuan at halos hindi siya makagalaw dahil sa pagkabigla. Faye? Pagkagulat din ang nakita niyang reaksyon sa lalaki matapos siyang makita at makilala. Pagkuway napansin niya na parang mas nangibabaw ang pagkasabik nito na makita at makausap siyang muli. Dali-dali itong lumapit sa kanya. Dominic. Sambit niya na makalapit na ito sa kanya at isang hakbang na lang ang pagitan nila sa isa't isa. Nandito ka rin ba para samahan ng mga bata sa tour nila? Anak mo ba mga kasama mo rito? Tanong ni Dominic sa kanya habang nakangiti, na para bang na-excite ito na makipagkwentuhan sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot nang marinig niya ang boses ng isa sa quintuplets mula sa likuran niya. Look, Mommy! May big na sunflower! Agad siyang lumingon at nakita si Angelica na malapad ang ngiti. May hawak itong bagong pitas na sunflower at excited na ipinakita sa kanya. Where did you get that, anak? Agad niyang tanong na may pag-alala sa boses. Doon po, Mommy. Sagot naman ito habang itinuturo ang malaking bahagi ng farm na may tanim na mga sunflower. Siya ba ang anak mo? Tanong ni Dominic sa kanya, pero hindi niya ito pinansin at nanatili lang na nakatuon kay Angelica. That's bad, baby. Baka pagalitan tayo na may-ari nitong farm. Bawal pumitas ng bulaklak dito kapag hindi alam ng may-ari. Sermon niya sa anak, pero sa mahinahon namang paraan. Okay lang naman pumitas ng bulaklak dito. Wala namang magagalit. Basta, wag lang uubusin. Sabad ni Dominic. At pagkatapos ay ngumiti ito. Pero hindi na naman niya ito pinansin. Inirapan lang niya ito at pagkatapos, umiwas na siya ng tingin. Kung magsalita naman to, akala mo siya ang may-ari nitong farm. Bulong niya sa kanyang sarili. What did you say, Mommy? Kunot noong tanong ni Angelica sa kanya. Wala, anak. Agad niyang sagot dito. Kumusta nga pala si Jessica? Matamlay pa rin ba siya? Okay naman po siya, Mommy. Nakikipaglaro nga po siya kina Eliza. Nakangiting sagot ni Angelica. Halika, puntahan natin sila. Pagkatapos magsalita ay inakay na niya si Angelica patungo sa 4 pa niyang anak. Nawala na sa isip niya na naroon si Dominic at kinakausap siya. Nang makalapit na siya sa mga anak, ay napakamot na lang siya sa ulo nang makita na may mga hawak din itong tigitigisang bulaklak, maliban kay Jessica. Anong ginawa niyo, girls? Hindi niyo ba alam na bawal pumitas ng bulaklak dito sa farm? Baka pagalitan tayo ng may-ari. Mahinahong sermon niya sa 3 anak na may hawak ding bagong pitas sa sunflower. Gumayo lang naman po kami sa kanila, katwira ni Eliza habang tinuturo ang iba pang mga bata na may mga hawak ding bagong pitas na bulaklak. Hala kayo! Wika niya matapos mapahawak sa kanyang noo. Paano ako nito magpapaliwanag sa may-ari kapag nakita niyang ginawa niyo? I already told you na okay lang pumitas ng bulaklak dito sa farm, Faye. Basta wag lang nilang uubusin. Pero sa tingin ko naman, hindi nila magagawang ubusin ang mga yan. Mula sa kanyang likuran ay narinig na naman niya ang boses ni Dominic. Sumunod pa rin pala ito sa kanila ni Angelica. At sino ka naman para magsalita ng ganyan? Ikaw ba ang may-ari nitong farm? Baling niya rito sa matari na boses habang nakataas ang kilay. Ako nga may-ari nitong farm. Agad na sagot nito at ngumiti pa ng magsalubong ang kanilang mga mata. Natigilan naman siya at hindi agad nakasagot. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Akala niya ay guardian lang din ito, katulad niya, na sinamahan ang anak sa tour na yun. Sino po siya, Mommy? Kilala mo po ba siya? Kuryosong tanong ni Joanna matapos itong lumapit sa kanya at tiningnan ng maigi sa Dominic. Hindi naman siya nakasagot agad, lalo na nang magsilapitan ang iba pa niyang mga anak at sabay-sabay na tinitigan ng lalaki. Quintuplet sila? Gulat na tanong ni Dominic habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa 5 nilang anak.
Magkakamukha ang 5, kaya hindi na nakapagtataka na maisip nito na kwintuplet sa mga ito. Pagkuway bigla siyang nangamba na baka mapansin din nito na kamukha nito ang mga bata. Magkakailala po ba kayo, Mami? Patuloy pa rin sa pangungulit si Joanna. Maglakad-lakad na muna kayo, mga anak, o kaya maglaro, pero huwag kayo masyadong lumayo ha. Pakiusap niya sa quintuplets, matapos niyang yumuko para maabot ang mga ito. May pag-uusapan lang muna kami. Okay po, Mami. Agad na sagot ni Eliza. At pagkatapos ay tumalikod na ito at inaya sina Angelica at Jamaica. Naiwan naman si Jessica at Joanna na nakakunot ang noo at parang naguguluhan pa rin. Sige na baby, sumunod na kayo kina Eliza. Kay Jessica naman siya bumaling ng tingin at tumango-tango naman ito bilang tugon. Samahan mo na siya, Joanna. Halika na, Jessica. Wika naman ni Joanna habang inaakay si Jessica patungo sa iba pa nitong kapatid. Bakit hindi mo sinabi sa kanila kung sino ako? Na dati mo ako asawa? Kompronta ni Dominic sa kanya nang makalayo na ang quintuplets. Para saan pa? At saka, biglang naputo lang sinasabi niya nang magpatuloy si Dominic sa pagsasalita. At saka napansin ko, nakamukha ko sila. Ako ba ang ama nila? Diretsahang tanong nito, na para bang sigurado ito sa naiisip. Hindi. Hindi ikaw ang ama nila. Medyo natatarantang sagot niya. Umiwas din siya ng tingin dito para hindi nito mapansin na nagsisinungaling siya. Sana nga ay hindi nito mapansin. Kung hindi ako, sino? Mariin ang boses na kompronta nito sa kanya. Hindi naman siya nakasagot agad. Sino nga ba naman ang ipapakilala niya rito na ama ng quintuplets? Teka, bakit ba tayo nag-uusap ng ganito? Ang mabuti pa, puntahan mo na ang anak mo at baka hinahanap ka na. Pupuntahan ko na rin ang mga anak ko. At tiyak na basa na naman ang mga likod ng mga yun dahil sa pawis. Pag-iba niya ng usapan. Hindi pa rin siya naniniwala na ito ang may-ari ng farm. At ang hula niya talaga, naroon din ito dahil may sinamahang bata. Pagkatapos ay tumalikod na siya rito. Akmang maglalakad na siya palayo, pero hinawakan siya nito sa braso at pinigilan sa pag-alis. Huwag ka munang umalis, Faye. Mag-usap muna tayo. Wika nito. Hindi naman ako nandito dahil sa may kasama akong bata na kasali sa tour. Nandito ako para i-assist kayong mga magulang at mga teachers dahil ako talaga ang... Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Dominic. Sumagot na agad siya at hindi na ito pinatapos pa sa sinasabi nito. Matagal na tayong hiwalay at batid ko na mula noon, kinalimutan mo na rin ako. Lahat ng tungkol sa atin, binaliwala mo at itinuon na lang sa bago mong karelasyon na anak ng mga Anson. Wala kang ibang iniisip kundi ang kumpanya mo at kayamanan na mamanahin mo sa pamilya mo. Puno ng hinanakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Naroon pa rin pala ang sakit na idinulot sa kanya ni Dominic. Akala niya ay nakamove on na siya at nakalimutan na ang lahat. Pero nang magsimula siyang banggitin ang tungkol sa nakaraan, ay para bang bumalik siya sa mga panahong sobrang miserable ang buhay niya at wala siyang ibang nararamdaman kundi sakit ng kalooban. Natigilan si Dominic at hindi agad nakapagsalita, kaya nagkaroon na siya ng pagkakataong makalayo rito. Nakailang hakbang na siya nang tawagin siya nito, pero hindi na niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng mga anak niya. Umiiyak ka po ba, Mami? Tanong ni Angelica na agad na lumapit sa kanya matapos mapansin ang malungkot niyang ekspresyon. Agad naman niyang pinunasan ang mga luha na umago sa pisngi niya gamit ang sariling mga kamay. Inaway ka po ba ng guy na kausap mo kanina? Si Eliza naman ang nagtanong sa kanya, na agad ding sumunod kay Angelica at lumapit sa kanya. Hindi anak, napuwing lang ako kanina. Palusot niya sa mga ito, saka pilit na ngumiti. Sure ka, Mami? Hindi ka po inaway ng guy na yon? Pagkukumpirma ni Eliza. Hindi anak. Agad niyang sagot. Bakit naman ako aaway ng guy? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Okay po, Mommy. Wika ni Eliza. Pagkatapos ay bumalik na ito sa paglalaro at ganun din si Angelica. Pupunta muna ako sa CR mga anak ha. Dito lang kayo at huwag alis. Paalam niya sa mga anak nang may makita siyang CR malapit sa kinaroroonan nila. Sige po, Mommy. Nakangiting sagot ni Eliza.
Pagpasok sa CR ay saka niya ibinuhos sa mga luha na kanina pa gustong-gustong umagos mula sa kanyang mga mata. Hindi pa pala nauubos ang sakit at sama ng loob na nararamdaman niya kay Dominic. Ilang minuto rin siyang namalagi sa loob ng CR hanggang sa mailabas na niya lahat ng luha na gustong lumabas mula sa mga mata niya. At pagkatapos ay huminga siya ng malalim, saka lumabas at ngumiti ng pilit. Pag-uwi bigla na lang siyang natigilan nang mapansin na wala na ang quintuplets sa lugar kung saan niya iniwan ang mga ito. Saan na naman kaya pumunta ang mga batang yun? Sinabihan ko nang huwag lumayo eh. Mga pasaway talaga. Kausap niya sa sarili habang napapailing. Alaysa, Angelica! Tawag niya sa mga anak habang naglalakad at hinahanap ang mga ito. Jamaica, Jessica! Joanna, nasan kayo? Nagpatuloy siya sa paghahanap at halos naikot na niya ang buong farm pero hindi niya makita ang mga anak. Diyos ko po, nasa na kaya sila? Sana walang masamang nangyari sa kanila. Nag-aalala na siya at nagsisimula ng nervyusin. Kaya lumapit na siya sa mga teachers na kasama sa tour at ilang mga magulang. Hindi ko po napansin ang quintuplets. Akala ko po kasama mo kaya panatag din ako. Sagot sa kanya ng teacher ng mga bata na agad ding nag-alala. Nako, saan kaya pumunta ang mga batang yun? Puno na pag-aalalang tanong niya at napapaluha na rin siya habang nagsasalita. Kailangan niyo na siyang makita dahil sa loob ng isang oras, mag-assemble na tayo at nang makapunta na sa susunod nating pupuntahan. Paalala ng head teacher na naroon din at narinig ang usapan nila. Tayo na po, Miss Gonzaga. Hanapin po natin ang quintuplets. Natataranta pa ng bahagya na wika ng teacher ng mga anak niya. At agad naman siyang sumunod dito nang magsimula na ito maglakad. Saan mo po ba sila iniwan, Miss Gonzaga? Nag-aalalang tanong ng teacher. Dito lang malapit sa flower farm. Nag-CR lang ako saglit tapos pagbalik ko wala na sila. Agad niyang sagot habang pumapatak ang mga luha dahil sa sobrang pag-aalala. Ang mabuti pa po maghiwalay tayo. Dito ako sa kaliwa. Diyan ka naman po sa kanan. Suhestyon ng teacher na agad naman niyang sinang-ayunan. Alaysa, Angelica! Mga anak! Tawag niya habang nagpapatuloy sa paghahanap sa quintuplets. Jamaica! Jessica, Joanna! Nasaan na ba kayo? Habang tumatagal ay lalo naman bumibilis ang pag-uunahan ng mga luha sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Natataranta na rin siya at halos hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa may natanaw siyang isang bungalo na bahay sa gitna ng malaking farm na yon at naisip niya na baka nagawi roon ang mga anak niya. Nagmadali siya sa paglalakad para i-check doon ang quintuplets. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadapa siya matapos matalisod sa malaking bato. Naramdaman niya ang pagkirot mula sa kanyang tuhod. Bumakas din sa pantalon niya ang dugo sa parteng yun dahil sa pagtama sa magaspang na sementalong daan. Hindi naman niya ininda yun at mas inisip ang quintuplets. Akmang tatayo na siya nang mapansin niya ang mga kamay na umaalalay sa kanya. Tulungan na kita, Faye. Si Dominic ang nakita niya na gustong tumulong sa kanya. Tinanggihan niya ito at hinawi pa ang kamay palayo sa kanya. Pero na-outbalance siya, ngunit nasalo naman siya ng lalaki at bumagsak siya sa mga bisig nito. Hindi ka kasi nag-iingat. Parang nang sesermon na sabi nito sa kanya. Sumama ka sa akin at gamutin natin yung sugat sa tuhod mo. Bitiwan mo nga ako! Matigas ang boses sa sagot niya, kasabay ng marahas niyang paghawi sa kamay nito palayo. Pagkatapos ay tumalikod na siya rito at nagsimulang maglakad palayo. Pero agad din itong sumunod sa kanya. Baka may impeksyon yung sugat mo. Sumama ka na sa akin habang nasa bahay pa ang kaibigan kong doktor. Patuloy pa rin si Dominic sa pangungulit sa kanya. Dahilan para mapatigil siya at muli itong hinarap. Tiningnan niya ito ng masama. Pwede ba? Tigilan mo ako, Dominic! Inis na sabi niya rito. Nawawala ang mga anak ko, kaya kailangan ko silang hanapin. Nasa bahay ko ang mga anak mo. Sagot ni Dominic sa mahinang boses. Akala ko alam mo. What did you say? Gulat na saad niya. Kinuha mo ang mga anak ko? Kinidnap po sila? Bulyaw niya rito. Hindi gaya na ang iniisip. Hindi pa ito tapos sa pagsasalita nang magpakawala siya ng suntok. Pero agad din itong nahuli ang kamay niya. Bitiwan mo ako! Anong ginawa mo sa mga anak ko?
Patuloy pa rin siya sa pag-hysterical habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ni Dominic sa kanya. Tumigil ka nga! Wala akong ginawa sa mga bata, okay? Hindi ko sila kinidnap. Pagpapaliwanag nito na ngayon ay medyo tumaas ng boses. Hindi rin siya nito pinapakawalan. Malamang alam nito na makakatanggap ito ng malakas na suntok mula sa kanya. Inatake ng asma ang isa sa quintuplets, kaya dinala ko sila sa bahay. What? Gulat na saad niya. Natigilan din siya at mariing napatitig sa lalaki. Si Jessica? Pagkuway parang bigla siyang pinanghinaan nang maalala na may hika nga ang isa niyang anak. Bagamat 2 taon na nang huling umatake ang hika ni Jessica, hindi pa rin siya dapat makampante. Naging pabaya siyang ina. Huwag ka mag-alala dahil may doktor nang nag-aasikaso sa kanya. Okay na naman siya. Seryosong sabi ng lalaki, dahilan para kumalma siya ng bahagya. Halika, sumama ka sa akin at dadalhin kita sa kanila. Agad siyang sumunod nang magsimula ng maglakad ang dati niyang asawa patungo sa bahay nito. Mommy! Naluluhang sambit ni Angelica habang tumatakbo ito palapit sa kanya. Pagkatapos ay yumakap ito sa kanya nang ibaba niya ang sarili para pumantay rito. I'm sorry po, Mommy. Kasalanan ko po. Hindi ko nabantayan si Jessica. I'm sorry po. It's okay, baby. It's okay. Agad niyang sagot habang hinahaplos-haplos ang likod nito. Pagkatapos ay kumawala na siya rito at hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Where's Jessica? Nasa room po ng mabait na guy. Si Eliza ang sumagot na naroon na rin at nasa likod ni Angelica. Si Dominic naman ay naroon lamang at nakatayo. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nagpatuloy nito sa paglalakad. Kaya naman tumayo na siya at sumunod dito. Tara na mga anak. Yaya niya kina Eliza at Angelica na ngayon ay nakahawak na sa magkabila niyang kamay. Mommy! Agad na sambit ni Joanna na makapasok na sila sa kwarto kung saan nakahiga si Jessica. Kamusta si Jessica? Puno ng pag-aalalang tanong niya habang naglalakad ng mabilis patungo sa kama. How are you, baby? Tanong niya kay Jessica na makalapit dito. Kumalma na ang paghinga niya matapos naming mapausukan. Isang boses lalaki ang narinig niyang sumagot na agad naman niyang nilingon. Doon lang niya napansin na bukod kay Dominic ay may isa pa palang lalaking naroon sa loob. Malamang yun na ang doktor na tinutukoy na dati niyang asawa na kaibigan daw nito. Alam mo ba na may allergy ang anak mo sa sunflower, ma'am? Yun daw kasi yung huling hinawakan ni Jessica bago siya sinumpong ng hika. Si Dominic naman na nagsalita na hindi naman niya sinagot. Yumuko na lang siya dahil kung mayroon mang dapat nasisihin sa nangyari kay Jessica ay siya yun. Nakita na niya ang quintuplets na tumungo sa sunflower farm pero hindi pa rin niya sinaway. Masyado siyang nakampante na nawala na ng tuluyan ang hika ni Jessica. Hindi niya inakala na muli yung matitrigger ng sunflower. Huwag ka na pong sad, Mommy. Okay na naman po si Jessica. Wika ni Eliza na ngayon ay nasa tabi niya at sinusubukang pag-ani ng loob niya. Ninitian niya ito at marahang hinaplos ang pisngi nito. Pagkatapos ay bumaling naman siya kay Dominic. Salamat sa iyo ha. Seryoso niyang wika. Kung hindi dahil sa iyo, magpapatuloy pa sana siya sa pagsasalita pero napatigil na siya nang sumagot agad dito. Wala kang ibang dapat na pasalamatan kundi ang mga kapatid ni Jessica. Hindi nila pinabayaan ang kapatid nila. Masyado silang aktibo at mabilis makaisip ng paraan. Nakakabilib nga kasi hindi sila nagpanik sa kabila ng pag-alala nila kay Jessica. Pagkakwento ni Dominic. Quintuplets po kami kaya hindi namin pwedeng iwanan ng isa't isa. Hindi namin pwedeng pabayaan kung sino man sa amin na may problema. Si Jamaica ang nagsalita. Maraming salamat sa inyo mga anak at hindi niyo pinabayaan si Jessica. Naluluhang wika niya habang niyayakap ang mga anak. Maliban kay Jessica na nakahiga sa kama at nagpapahinga. Si Eliza at Angelica po ang humingi ng tulong at kami naman po ni Jamaica ang naiwan para magbantay kay Jessica. Pagkikwento ni Joanna. Si Tito Dominic po ang una naming nakita, kaya sa kanya po kami humingi ng tulong. Mabait po siya, Mami. Hindi po siya nag-alangan at agad na dinala si Jessica rito sa bahay niya. Duktong naman ni Eliza. Ang swerte mo sa mga anak mo, Faye. Komento naman ni Dominic habang nakangiti. Muli ay nagsalubong ang kanilang mga mata
Pero agad siyang umiwas ng tingin. Dahil baka kung ano na naman ang maramdaman niya. Baka madagdagan pa ang hinanakit niya rito. O di naman kaya, mawala na ang lahat ng yun. At mapalitan na ng pananabik na muli itong makasama. Hindi rin kasi niya maikakaila na sa loob ng mahabang panahon, wala siyang ibang minahal kundi ito lang. Pwede na kaya siyang bumiyahe, Dok? Baling niya sa lalaking sa tingin niya ay doktor, na tumingin at nag-alaga kay Jessica habang wala siya. Hindi na niya pinansin ang huling sinabi ni Dominic. Maya-maya kasi alis ng bus at tutungo na sa susunod na destinasyon. Patuloy niya. I recommended po na magstay muna si Jessica rito sa bahay ni Dominic at hayaan na muna siyang magpahinga. Agad na sagot ng doktor. Huwag ka mag-alala, Faye. Nakausap ko na ang teacher ng mga bata, pati ang head teacher nila, at sinabi ang sitwasyon. Saad ni Dominic. Sila kasi yung una ko nakita nung hinahanap kita. Ganun ba? Sambit niya at pagkatapos ay agad din siyang umiwas ang tingin kay Dominic. Mas maigi kasi na makapagpahinga muna si Jessica bago niyo ibiyahe. Patuloy ng doktor, na ngayon ay parang pinangangaralan na siya bilang magulang ng quintuplets. Huwag ka mag-alala, Miss Faye. Sigurado namang ihahatid ka ni Dominic sa bahay niyo, di ba Dominic? Of course. Agad na sagot ni Dominic. Hindi na siya nagreklamo pa at sinunod na lang ang payo ng doktor. Saka ang totoo, ayaw rin naman niyang bumiyahe ng gano'n ang kalagayan ng isa sa quintuplets. Mas maigi talaga na makapagpahinga muna si Jessica para mabawi nito ang lakas at sigla. Ang mabuti pa, sumama ka na muna sa akin sa kusina para makainom ka ng juice at makakain. Kahit tinapay man lang. O kung gusto mo naman ng cake, mayroon din ako. Alok ni Dominic sa kanya na agad naman niyang tinanggihan. Sige na, Miss Faye. Napansin ko rin kanina, nai-stress ka. Udyok naman ng doktor sa kanya. Ako na muna ang bahala kay Jessica at dito na rin sa 4 na mga bata. Huwag ka matakot kay Dominic. Hindi ka naman aanuhin yan. Patuloy nito na para bang nanunukso. Hindi naman ako takot sa kanya eh. Pabulong niyang sabi habang nanghahaba ang uso. Endo, o nga pala, may sugat ka sa tuhod, di ba? Biglang sambit ni Dominic at pagkatapos ay dali-dali itong lumapit sa kanya at tiningnan ang sugat niya sa tuhod. Oh my gosh, Mami! Reaksyon ni Eliza matapos itong makita ang dugo sa tuhod niya. Sige na po, Mami, sumama ka na kay Tito Dominic para magamot na niya yung sugat sa tuhod mo. Si Jamaica naman na nagsalita sa boses na tila nag-uutos. Sa huli, ay sumama rin siya kay Dominic sa kusina. Hinayaan na rin niya ang dating asawa na gamutin ang sugat niya sa tuhod. Hindi mo dapat ginagawa to, Dominic. Baka makita ko ng asawa mo, sabunutan pa ako nun. Wika niya nang mapansin niya na parang sinasadyang patagalin ni Dominic ang ginagawa nito sa sugat niya. Wala akong asawa. Mag-isa lang akong naninirahan sa farm na to. Agad nitong sagot habang hindi inaalis ang tingin sa sugat niya na ginagamot nito. Mga empleyado rito sa farm na nag-i-stay yan ang palagi ko nakakasama. At ang bago kong kaibigang doktor na si Arnel, regular ding bumibisita dito. Patuloy nito. Bahagya siyang nagulat sa nalaman na wala pa pala itong asawa at mali ang nasa isip niya na matagal na niyang pinaniniwalaan. Si Jeneline Anson. Oo. Natuloy ang engagement namin ni Jeneline, na ang ama ko lang naman na may gusto. Pero ron sa kasal, hindi na ako pumayag. Hindi ko kayang patuloy na lokohin ang sarili ko para lang maprotektahan ang kumpanya. Seryosong sagot nito. Pagkuway tumigil na ito sa ginagawang paggamot sa sugat niya. Yan, tapos na. Anito. Pagkatapos ay naupo na rin ito sa katapat niyang upuan. Salamat. Sagot niya na may pagka-awkward sa boses. Nung nawala ka at tuluyan na naputol ang komunikasyon natin, saka ko lang napagtanto kung gaano kakahalaga sa akin. Hindi nga mawawala sa akin ang kumpanya at mamanahin ko ang malaking porsyento ng kayamanan ng ama ko. Pero hindi naman ako masaya kasi nawala ang isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. At ikaw yun. Patuloy ni Dominic sa pagkukwento. Naghintay ako sa iyo, Dominic. Kahit ongoing ang annulment natin noon, umasa pa rin ako. At kumapit sa napakalita pag-asang magbabago ang desisyon mo at babalik pa rin sa akin. Sagot niya para burahin ang mga sinasabi ng dating asawa. Hindi niya maikakaila
na naroon pa talaga ang matinding hinanakit niya rito. Bagamat nagpapahiwatig ito na pinagsisisihan na nito ang ginawang pakikipaghiwalay sa kanya. Yes, gusto kong bumalik sa iyo ng mga oras na yon. Pero naisip ko na napaka-ipokrito ko naman kung gagawin ko pa yon. Gayong matinding damage ang naidulot ko sa iyo sa ginawa ko. Agad namang sagot nito. Kaya hinayaan na lang kita at hindi na ginulo pa. Hinayaan ko na panahon na lang ang tumulong para maghilom ang sugat na idinulot ko sa puso mo. At ako naman, tuluyan ang give up ang kumpanya na hawak ko at hindi na rin ako naghabol pa sa kayamanan ng ama ko. Ipinaubaya ko na ang lahat sa kanila. Nagsumikap na lang ako na magtayo ng sarili kong negosyo at ito nga ang farm ang naisip ko. Since gusto ko ng tahimik at simple lang na buhay. Dito ko lang inilaan halos lahat ng oras ko at bihira lang din ako lumabas. Kaya nga wala akong idea. Nasa Karatig probinsya lang kayo nakatira. Pagpapatuloy nito sa pagpapaliwanag kahit hindi naman siya humihingi. Sa dami ng sinabi nito sa kanya ay isang bagay ang pinagtaka niya. Hindi na ito nagtanong tungkol sa quintuplets, kung sino ang ama ng mga anak niya at kung paano nabuo ang mga ito. Hindi na ito nangulit pa gayong napansin na nito na kamukha nito ang quintuplets. Hanggang sa ihatid na sila nito sa bahay nila ay hindi ito nagbanggit ng tungkol doon. Ngunit isang araw ay nagulat na lang siya nang bigla itong pumunta sa bahay niya at may kung anong papeles na ibinigay at ipinakita sa kanya. Nagulantang na lang ang pagkatao niya matapos niyang mabasa kung ano ang nilalaman ng papeles na yon. DNA results ng nagpapatunay na ako ang ama ng quintuplets. Wika ni Dominic sa seryosong boses. Ayoko kasing magsalita at mangulit hanggat hindi ko napapatunayan na ako talaga ang ama nila. Kahit obvious naman dahil kamukha ko sila. Hindi pa rin siya makapagsalita dahil hindi rin naman niya halos alam kung anong sasabihin. Hindi rin naman siya makakapagkaila dahil may katibayan na ito na ipinapakita sa kanya. I'm sorry kung ginawa ko to. Gusto ko lang namang makasiguro kaya nagpatulong ako sa kaibigan kong doktor. Nagpakuha ako ng mga DNA samples sa quintuplets nang nasa bahay sila. Pagpapaliwanag ng lalaki. Napaupo na lang siya at tuluyan ng walang nasabi. Hindi niya akalain na gagawin yun ni Dominic, kaya wala na siyang magagawa pa, kundi ang magsabi ng totoo rito. Ikaw nga ang ama ng quintuplets. 2 buwan ng tiyan ko nang makumpirma kong buntis ako. Hindi ko na naibalita sa'yo. Kasi naputol na ang komunikasyon natin at ongoing na rin ang annulment. Nabalitaan ko rin na mga panahong yun ang engagement sa pagitan niyo ni Janeline Anson. Kaya, paano ko pa sasabihin sa iyong tungkol doon? Naiintindihan kita, Faye. Kaya nga ginawa ko to. Kaya narito ako. Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para sa atin ang quintuplets. Gusto kong bumawi sa inyo. Seryosong sabi nito na humarap pa sa kanya at hinawakan ang isa niyang kamay. Pakiusap, Faye. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo at sa mga anak natin. Hindi ko alam, Dominic. Hindi ko sigurado kung... Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Ipapangako ko na sa inyo ko na lang ilalaan ang oras ko. Wala na akong ibang iisipin kundi kayo, ang kinabukasan ng quintuplets, at ang pagpapatibay sa relasyon natin. Putol nito sa kanya. Sa farm tayo maninirahan. Mamumuhay tayo ng simple. Siguradong mag-enjoy kayo ron, lalo na mga bata. Halos 1/4 pa lang ng farm ang napuntahan niyo. At may mga parte roon na dinedevelop pa. Habang nagsasalita si Dominic, ay napansin niya ang excitement sa expression nito. Malaki na nga ang pinagbago nito. Halatang nag-e-enjoy ito sa pagmamanage ng farm. Hindi gaya noong ang dambuhalang Imperial Corporation pa ang hinahawakan nito. Lagi itong stress at pressured. Please, Faye, bigyan mo ako ng isa pang chance. Patuloy nito sa pagmamakaawa. Para sa mga bata, sige. Pero kapag sinaktan mo kami, asahan mo na lalayo rin kami at hindi mo na makikita pa kahit kailan. Seryosong sagot niya rito. Pagkuway nagulat na lang siya nang bigla siya nitong yakapin. Hindi naman siya nakapag-react agad. Subalit ang puso niya ay bigla na lang tumibok ng napakabilis. Yun ay matapos niyang maramdaman ang init ng katawan nito na lumapat sa kanyang dibdib. At ang paghinga nito na bahagyang tumama sa likod ng leeg niya. Pangako. Bukod sa pagmamanage ng farm,
Wala na akong ibang aatupagin, kundi ang pasahin kayo araw-araw. Sabi nito matapos kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Hinawakan pa nito ang magkabila niyang balikat, habang nakatitig sa kanya. Talaga? Gagawin mo yun kahit buong araw akong magtaray sa'yo? Sagot niya habang ipinapakita rito na hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Kahit bad mood ka pa, dahil sa red tide, hindi ako mayayamot, at gagawin pa rin ang lahat para mapangiti ka. Puno ng confidence na sagot nito. Sinungaling. Wika niya at saka ito inirapan. Pagkatapos ay tumalikod na siya rito. Sumama nga si Faye at ang quintuplets kay Dominic sa farm. Nagtataka pa ang 5 niyang anak kung bakit bumalik sila roon. Pagdating nila sa farm ay saka nila ipinagtapat sa quintuplets ang totoo, na si Dominic ang totoong ama ng mga ito. Talaga po, Mommy? Si Tito Dominic ang daddy namin? Malapad ang ngiti na tanong ni Eliza. May daddy na po ba talaga kami? Si Angelica naman yun na bakas din ng sobrang tuwa at excitement. Yes, mga anak. Kaya mula ngayon, daddy na ang itawag niya sa kanya. At dito na rin tayo titira sa farm kasama niya. Nakangiting sagot niya sa 2 anak na nagtatanong. Yay! May daddy na kami! Napapatalo naman na sabi ni Joanna habang lumalapit kay Dominic. Samantalang si Jessica ay dahan-dahan namang lumapit sa daddy nito. Ibinaba ni Dominic ang sarili para maabot ang bata. Maraming salamat po, Daddy, at bumalik ka na sa piling namin. Matagal na po ako naghihintay sa'yo. Saad ni Jessica sa malambing na boses. Pagkatapos ay yumakap ito kay Dominic ng buong higpit. Huwag ka na po ulit aalis, ha? Promise, hindi na ako alis, baby. Agad na sagot ni Dominic sa malambing din na boses, habang hinahaplos ng marahan ang ulo at likod ni Jessica. Kung siya ang daddy namin, bakit ngayon lang siya nagpakita? Si Jamaica ang nagsalita na parabang hindi natutuwa sa nalaman. May inasikaso kasi si daddy, anak, kaya sasagot sana siya pero bigla siyang natigilan nang magsalita sa Dominic, kasabay ng paglapit nito kay Jamaica. I'm sorry, anak. Nung time kasi na ipinanganak kayo, walang ibang nasa isip si daddy kundi trabaho, pera at kung paano pa yumaman ng sobra. Nagkamali ako, anak. Seryosong wika ni Dominic habang hawak ang 2 kamay ni Jamaica. Pero ngayon, ipinapangako ko na sa inyo ko lang ilala ng oras ko. Hindi na ako alis pa sa tabi niyo. Kaya, patawarin mo na ako, anak. Basta, mangako ka po na hindi mo na kami iiwan at hindi mo na rin sasaktan si Mommy. Sagot ni Jamaica. Pangako, anak. Agad na sagot ni Dominic. Sige po, pinapatawad na po kita, Daddy. Nakangiti na ngayon si Jamaica at pagkatapos itong magsalita ay umakap na rin ito sa ama. Pagkuway lumapit na rin ang 4 pang bata at nag-group hug ang mag-ama. Maayos ang unang buwan ng pananatili nila sa farm. Simple lang pero masaya sila. Transfer na rin nila ang quintuplets sa paaralan na malapit sa farm. At katuwang na rin siya ni Dominic sa pagmamanage ng simple nilang negosyo. Nagpaplano na rin silang magpakasal ulit. Pero isang araw, bigla na lang siyang nagulat nang may biglang sumulpot na isang babae sa farm at hinahanap sa Dominic. Tinitigan niya itong maigi dahil parang pamilyar ang mukha nito. Hindi niya lang eksaktong matukoy kung saan niya ito nakita. May kasama itong isang batang lalaki na sa tansya niya ay kaedad lamang ng quintuplets. Hindi pa bumabalik si Dominic eh. Siya kasi ang naghatid sa mga anak namin sa school. Magalang na sagot niya sa babaeng naghahanap kay Dominic. Oh, is that you? Faye Gonzaga? Ang ex-wife ni Dominic? Saad ng babae matapos siyang pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba ako kilala? Parang pamilyar ka nga sa akin. Sagot naman niya at pagkuway meron siyang naalala bigla. Jenilyn Anson? Pagkukumpirma niya rito. Mabuti naman at nakilala mo ako. Mataray na sagot nito. Anong kailangan mo sa asawa ko? Nainis siya sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, kaya sinadya niyang tigasan ang kanyang boses, at sinalubong din ang marin nitong titig. Asawa? Are you kidding me? Napangising tugon ni Jenilyn. Hindi ba't matagal ng anal ng kasal niyo?
Matagal na kayong hiwalay, kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Ako na ang nagmamay-ari sa kanya ngayon. What? Gulat na saad niya. At itong batang kasama ko, si Ethan. Anak namin siya ni Dominic. Nandito kami para sunduin ang daddy niya. Pagpapatuloy ni Jeneline sa matigas at mataray pa rin na boses. Anak niyo ni Dominic? Susunduin niyo siya? Nagtataka pa rin sambit niya. Hindi niya maintindihan kung anong pinagsasabi ng babae. Malinaw na sinabi ni Dominic sa kanya na wala na itong kaugnayan kay Jeneline. Bigla tuloy siyang napaisip kung nagsinungaling ba si Dominic sa kanya. Jeneline? Narinig niyang sabi ni Dominic na kadarating lang at ilang sandali pa'y nasa harap na rin nila. Kunot ang noon nito at halatang hindi inaasahan ang pagdating ni Jeneline. Ano ginagawa mo rito? Nagtatanong ka pa? May inis sa boses sa sagot ni Jeneline. Kasama ko ang anak mo. Matagal ka na niyang hinahanap sa akin. What? Hindi makapaniwalang sambit ni Dominic. Paano nangyaring? Siya na po bang daddy ko? Tanong ng bata matapos itong makita si Dominic. Siya nga anak. Agad na sagot ni Jeneline. At sasama na siya sa atin ngayon. Mabubuo na tayo. Nakangiti pa ito habang nagsasalita. Teka. Agad na umalma si Dominic. Anong klaseng palabas to, Jeneline? Is this a joke? Hindi ako nagbibiro, Dominic. Matigas ang boses sa sagot ni Jeneline. Kung hindi ka sasama sa amin, then kami na lang mag-i-stay rito. No! Agad na kontra ni Dominic. Hindi ka pwedeng tumira rito sa bahay ko. Nagkabalikan na kami ni Faye, kasama ang mga anak namin. Yun nga ang problema, Dominic eh. Nagpapakasaya kayo ng babaeng yan at ng mga anak niya. Samantalang itong anak mo sa akin, hindi mo pinapansin at pinabayaan na lang. Patuloy ni Jeneline na tumaas na rin ang bahagya ang boses. As far as I know, hindi ako nagkaroon ng anak sa'yo. Patuloy na pagtanggi ng lalaki. Ganon? Itatanggi mo ang anak mo sa akin? Parang may pagbabanta na sabi ni Jeneline. Sige, ituloy mo lang yan. Tingnan lang natin kung matatahimik kayo. Araw-araw ko kayong guguluhin hanggang sa masira ulit kayo. Ano ba talaga kasi ang kailangan mo, Jeneline? Ani Dominic habang mariing nakatitig sa babae. Simple lang naman. Tanggapin mo ang anak natin. Hiwalayan mong babaeng yan. At pagkatapos, magsimula ulit tayo. Masyadong mabigat yung hinihingi mo. Mariing pagtutol ni Dominic. Unang-una, wala akong natatandaan na naging magkarelasyon tayo. Oo, natuloy ang engagement. Pero ang mga magulang lang natin may gusto nun. Hanggang dun lang ang naging ugnayan natin dahil na-realize ko na mali pa lang naging desisyon ko. Sige, kung yan ang desisyon mo. Pinasadahan muna ni Jeneline ng masamang tingin si Dominic. Pagkatapos siya naman, bago ito tumalikod sa kanila. Pagkuway inakay na nito ang kasamang bata at nagsimulang maglakad palayo. Huwag kang maniwala sa mga sinabi niya, Han. Nagsisinungaling lang siya. Gusto lang niyang guluhin ang tahimik nating buhay. Agad na wika ni Dominic nang makaalis na ng tuluyan si Jeneline. Hinawakan pa nito ang isa niyang kamay at halata rin ang pag-aalala sa boses. Hindi naman, Han. May tiwala naman ako sa'yo. Sagot niya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Ang inaalala ko lang naman ay kung hindi talaga tayo titigilan ni Jeneline hanggat hindi nasusunod ang gusto niya. Ako na bahala sa kanya, kaya huwag ka na ma-stress. Wika nito habang hinahaplos ng marahan ang braso niya. Kinakalma siya nito at dahil may tiwala siya rito, hindi na nga siya nag-isip pa na kung ano-ano. Hindi nga sila tinigilan ni Jeneline. Halos araw-araw ito pumupunta sa farm para lang sirain ang araw nila ni Dominic. Palagi nitong kasama ang batang lalaki na sinasabi nito na si Dominic daw ang ama at ginagamit para subukang mapasunod ang asawa niya sa gusto nitong mangyari. Mabuti na lang at laging nasasakto na nasa paaralan na ang quintuplets. Dahil kapag nagkataon, dagdag stress pa yun sa kanya dahil siguradong magtatanong at mangungulit ang mga anak niya. Isa lang ang naisip kong paraan para matapos ang problemang to. Para matigil na si Jeneline sa paggugulo sa atin. Mariing wika ni Dominic. Ano yun, Han? Agad niyang tanong dito. DNA test para malaman natin kung ako talaga ang ama ng batang pinapaako sa akin ni Jeneline. Seryosang sagot ni Dominic. Gaya ng ginawa mo sa quintuplets? Aniya.
Pagkuway napangiti na lang siya kahit pa may problema silang kinakaharap ni Dominic. Natutuwa siya sa patuloy na ginagawa nitong pagpapakita na nagbago na talaga ito. At sa ginagawa nitong pagprotekta sa kanila laban sa babaeng gustong guluhin ang tahimik nilang buhay sa farm. Tama ka, Han. Wika nito. Hingi ako ng tulong kay Arnel. Kahit alam ko na nagsisinungaling lang si Jenilyn. Kailangan pa rin natin gawin to para makasiguro. Ginawa nga nila ang plano sa tulong ni Arnel. Dahil sa ipinagpipilitan ni Jenilyn na si Dominic ang ama ng anak nitong si Ethan, kaya madali lang na nahiram ng lalaki ang bata. Pinagstay nito sa farm ng isang araw si Ethan at hinayaang makipaglaro sa quintuplets. Nakakuha sila ng DNA sample sa bata nang lingid sa kaalaman ni Jenilyn. Agad ding lumabas ang resulta ng DNA test. Hindi si Dominic ang ama ng bata. Nagsisinungaling lang talaga si Jenilyn at malamang ang dahilan ay para guluhin sila at sirain ang maganda at masaya ng pagsasama nila ni Dominic. Kasama ang quintuplets. Nang muli silang magharap ni Jenilyn, ay roon na nila ito kinumpronta. Makikipag-away pa sana ito sa kanila, pero nang ipakita na nila ang resulta ng DNA test, ay natigilan na ito. Huwag ka nang gumawa pa ng kung ano-ano kwento, Jenilyn. Tigilan mo ng panggugulo sa amin. Anang asawa niya sa babae. Akala niyo ba maging masaya na kayo pagkatapos nito? Hindi, Dominic. Hindi ako papayag. Halos pasigaw na sabi ni Jenilyn habang pinanlilisikan ng tingin si Dominic. Bakit mo ba kasi ginagawa to, Jenilyn? Wala naman ako natatandaan na ginawang masama sa'yo. Sabad niya sa dalawa. Hindi niyo deserve ang maging masaya. Lalo ka na, Dominic! Pasigaw pa rin ang boses ni Jenilyn at nanlilisik pa rin ang mga mata nito na nakatuon kay Dominic. Mula nung umurong ka sa kasal natin, nagkandalit-chalit yan ang buhay ko. Napahiya ako ng sobra. Alam mo ba yon? Lumayo sa akin ang mga friends ko dahil malas daw ako. Naging miserable ang buhay ko na dahil sa'yo. Kaya dapat lang na ganun din ang maranasan mo. I'm sorry, Jenilyn. Hindi ko naman alam na gano'n na magiging epekto sa'yo ng ginawa ko noon. Gusto ko lang naman magpakatotoo at ayusin ang sarili kong buhay. Katuwiran ni Dominic, pero sa mahinahong boses. Pero ano? Buhay ko naman na nasira. Alam kong wala kang nararamdaman para sa akin, kaya umurong ka sa kasal. At sinubukan ko naman tanggapin yun eh. Sinubukan kong ibangon ang sarili ko mula sa kahihiyan at nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero yung gagong lalaking nakilala ko, bigla na lang naglaho matapos akong buntisin. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo, pero hindi tama na sa amin mo ibunto ng galit at sama ng loob na nararamdaman mo. Nananahimik na kami, Jenilyn. Komento ni Dominic. Yun nga, Dominic! Agad na sagot ni Jenilyn. Nung mag-isa ka lang dito sa farm mo at nagkukulong, okay lang sa akin eh. Pero nang mabalitaan ko na nagkabalikan na kayo ng dati mong asawa, hindi ko yun natanggap. Hindi ko matanggap na ikaw masaya na. Samantalang ako miserable pa rin ang buhay. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, Jenilyn, dadamayan ka namin. Sasamahan ka namin hanggang sa maging okay ka na. Pero sana hayaan mo na kami maging masaya. Huwag mo na kaming guluhin pa. Sabad niya sa mahinahon at nagmamakaawang tinig. Hindi niyo na ako kailangang tulungan. Walang ganang sagot ni Jenilyn. Pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanila at naglakad palayo. Simula noon ay hindi na sila ginulo ni Jenilyn. Hanggang sa nabalitaan na lang nila na pumunta na ito sa Australia. Kasama ang anak nito at doon na nanirahan. Nagpapasalamat silang mag-asawa na hindi naapektuhan ang quintuplets ng problemang yun na kinaharap nila. Hindi nga nalaman ng mga ito ang tungkol kay Jenilyn. Ang alam ng mga ito ay kaibigan nila ang magulang ng batang minsang nakalaro ng mga ito. Hindi na po ba babalik dito sa farm yung boy na nakalaro namin? Ano nga po ang name niya, Mami? Tanong ni Eliza, isang araw habang naglalakad-lakad silang buong pamilya sa farm. Ethan ang pangalan niya. Si Jamaicang sumagot. Nasa Australia na sila, anak. Kaya hindi na sila makakapunta dito para makapaglaro sa inyo. Aniya kay Eliza. Sayang, gusto ko pa naman na may kalarong boy. Nakangusong sagot ni Eliza. Ako rin. Segunda naman ni Joanna. Girls kasi tayo lahat eh. Tapos sa school, girls din ang madalas nating kalaro.
Bakit hindi na lang po kayo gumawa ng baby boy, mommy, daddy? Para may kalaro na kaming boy. Sabad naman ni Angelica na naging dahilan para maibuga niya ang iniinom na soft drinks. Pagkatapos ay nagkatinginan sila ni Dominic. Kumindat ito sa kanya na para bang sumang-ayon sa suhestyon ni Angelica. Paano ba yan? Sila na mismo nagre-request. Pabulong na sabi sa kanya ni Dominic. Magtigil-tigil ka nga dyan, Han. Ang hirap kayo magbuntis. Sagot niya rito sa pabulong din na boses. Narito na naman ako. At malalaki na rin ang kwentoplets. Marami kami mag-aalaga sa'yo. Hirit pa ng lalaki. Gusto ko rin po na may kalarong boy. Kaya gumawa na po kayo, mommy, daddy. Si Jessica naman ang nagsalita. Pati ikaw, Jessica? Aniya rito. At pagkatapos ay napangiti na rin lang siya. I told you, Han. Wika ni Dominic na sobrang lapad ang ngiti. Nakakuha ba naman ng mga kakampi sa gusto nitong mangyari? Lumipas ang 1 buwan at natupad nga ang gusto ni Dominic at ng kwentoplets. Nakumpirma na buntis siya nang samahan siya ni Dominic na magpa-check up. At kalaunan ay nalaman nila na lalaki ang pinagbubuntis niya. Tuwang-tuwa ang mag-aama dahil sa wakas ay magkakaroon na ng baby boy ang farm. Agad ding inasikaso ni Dominic ang pagpapakasal nila sa pangalawang pagkakataon, bago pa man lumaki ang tiyan niya. At sa pagkakataong yon, nangako ito na hinding-hindi na sila maghihiwalay at hindi na rin gagawa ng kahit anong bagay na maaari nilang ikasira. Kung may natutunan man si Faye sa lahat ng kanyang pinagdaanan, yun ay ang pagpapatawad at pagbibigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi mali na buksang muli ang puso, lalo na kung nagsisi na talaga ang taong nagkasala sa kanya. At dahil nagpatawad siya, ay nabuong muli ang kanyang pamilya. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!